Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat mga kaibigan. Ngayon po ay ka-23 ng Oktubre 2025. Meron po tayo napakahalagang tatalakay ngayon sapagkat ito po ay pasikreto na ipinasa po sa akin ng isang kaibigan po nating general. Mataas ang kanyang katungkulan sa Army, hindi po sa pulis. At ito po ang ating pong tatalakayin sapagkat mukhang seryoso po ito. Sa buod, paki-share po ninyo ito para malaman ng mga military, malaman ng DDS, malaman ng mga maisog-isog duwag na bawenyo na alam na ito ng taong bayan sapagkat papakalatin po natin. Nagplaplano ang tropa ni Sara Duterte, Marcoleta, Cayetano at mga miyembro ng Kibuloy faction at yung mga gumagamit pa ng mga Kristo-Kristo sa kanilang relihiyon upang pabagsakin o pilitin bumibagsak si President Bongbong Marcos. Tayo po ay hindi po supporter ni Bongbong Marcos. Parati ko pong pinapaliwanag na ang ating po sinusuportahan ay ang katotohanan. Ang sinusuportahan po natin ay ating pong bansa. Ang sinusuportahan po natin ay ating pakikibaka laban po sa mga pandarambong ng Senado. Halos lahat ng senador, halos lahat ay mandarambong mga kaibigan. Lahat ng mga senador, lalo tigit na bumoto laban sa impeachment, nagpalawig ng pagpapa-archive, yung po bang pagsasantabi, pagbabaliwala ng impeachment complaint ng Kongreso, lahat po yan ay kalaban ng bayan. Lahat po yan bayaran ng China, lahat po yan ay kakampi ng demonyo sa Hague, sa pangunguna ng kanyang demonyetang Vice President kuno ng Republika ng Pilipinas na si Sara Duterte. Opo, inilahad po sa akin at sinabi niya nagbigay ng 1 milyong piso bawat isang general. Pauna pa lamang yan. Pag nagtagumpay daw, ibibigyan sila ng tigli 5 milyong piso bawat isa pa. Ano yata ito, yung 17 generals. Titignan ko po mamaya uli ang aking pong telepono sapagkat ngayon ginagamit ko lamang po dito sa ating pong pag-vlog. Ganun pa man, gumagawa po ng paraan ng hakbangin ang Malacanang upang ito ay masawata, upang ito ay ma-neutralize, upang ito ay mabuwag itong plano na ito. Pero ang pagpaplano na ito ay isa pong indikasyon na talagang hindi titigil ang mga Duterte at ang China sa kanilang pagtutulungan upang maagaw po ang Republika ng Pilipinas. Ano po ang kasalanan ni Bongbong Marcos sa kanila? Abay, sinabi niyang hindi niya isusuko ang kahit na square inch, maliit na kwadrado ng teritoryo ng Pilipinas sa anumang dayuhang bansa. Kaya ang sumasaka po sa atin ay ang China. Alam po ninyo, tinignan ko po sa Google at ito po'y makikita ninyo, 90% ng mga pulo-pulutong na mga isla at atolls dyan po sa West Philippine Sea ay nasakop na, nakubkob na ng China. At ang ating pong mga karagatan, nahalukay na po yung ilalim, hinuhukay po nila yan, kanilang binubungkal ang mga corals. Kaya ang corals, napaka-importante po yan sa ecosystem. Ang ibig po sabihin ng ecosystem, yan po yung cycle na nagbumubuhay ng mga marine life sa dagat. Halimbawa, yung mga corals, mga lumot sa ilalim ng dagat, kinakain po ng mga isda yan. At yung mga isda naman,
na kadadangkal, kinakain naman to ng mas malaking isda. At ito naman ay dinadayo ng mga Vietnamese, Japanese fishermen at mga insect, siyempre, na hinuhuli po nila sapagkat milyon-milyong piso ang kita po nila diyan po sa bariles o tuna. Ganun pa man, wala po tayong kalaban-laban sapagkat ang ating Senado, marami po mga traidor at nangunguna po sa katraidoran ng pagka pro-China. Walang iba kundi itong maingay na gusot ang mukha ng pangalan ay Rodante Marcoleta. Yan pong kanyang pagkampi sa China ay hindi po natin malilimutan. Nung sabihin niya sa Quadcom na saan niyo ba nakuha yung West Philippine Sea? Yan ay katang-isip lamang ng Pilipinas. Traidor Marcoleta. Hindi natin siya pinipersonal. Hindi po tayo sumusunod doon sa sinasabi nilang Marcoleta o Marcobeta. Pero pag tinitignan po talaga yung kanyang mukha, mukha po talagang karapat-dapat siyang pahira ng toilet paper yung kanyang pagmumukha. Pakalatin po ninyan. Marcoleta, traidor na nakaupo sa Senado, kumakampi hayagan sa China. Ito sila Duterte, talagang naintindihan na po natin yan, talagang walang patumanggang kabastusan, kawalangyaan ang pinakita ni Rodrigo Roa Duterte. Ngunit baliwala sa kanya at sinabi niya sa Senado, kung talagang bastos ako kahit sinong harap ko, talagang walang hiya ako. Pinapalakpakan ng mga Pilipino, ang mga Pilipino na idiot. I offer no apologies. Yes, lahat ng Pilipino na pumapalakpakan sa kababuyan, kabastusan at katraidoran ni Roa Duterte ay kaaway ng sambayanang Pilipino, kakampi ng China. At ngayon, ang China, mga kaibigan, kontrolado na ng China ang maraming kagawaran o bureau o departamento ng ating pong gobyerno. Pangunguna na po yan ng Senado. Kontrolado po ng China yan. Hindi po tayo naniniwalang lahat yan ay bobo, mga senador. Meron mga Loren Legarda dyan, meron mga Pampilo Lacson, meron pong mga ilang pang matitino. Pero nag-iisa po yata yung aking po nakikitang matinong senadora, si Risa Hontiveros. Ganun pa man, nung bumoto itong si Senator Ping Lacson ng interim release para kay Duterte, nakita ko na po ang kanyang kulay. Pro-China to, amoy China ito, amoy bulok, amoy traditional politician, mapagkunwari na kunyari straight, pero mabantot itong si Senator Panfilo Lacson, kawawa-awang bansa. Kung konti ang matinong senador, pinagtutulong-tulungan pa, pinapasira pa sa Iglesia ni Cristong commentator o radio man na si Antonin Taberna. Bueno, ang mabuting tao ay hindi masisira na kahit na 10 tunying kurap medyaman Taberna. Ngayon, mga kaibigan, ang ating pong bansa, tinignan ko po sa Google, tignan po ninyo sa Google, yung West Philippine Sea, meron na po silang, akala mo Subic Freeport dyan sa Spratly. Meron silang 8-kilometer runway at meron na silang pier para po sa kanilang warships. Ganyan po ka-advance na ang China at wala pong ginagawa, lalo pong lumobo yan at naging widespread ang kanyang pananakop noong panahon ng traidor na Rodrigo Roa Duterte. Na meron pa mga Pilipino hanggang ngayon gusto pa nilang dakilain, gusto pa nilang pabalikin. Anong klaseng bansa ito? Anong klaseng angkan, lahi itong mga Pilipino na ito? Sinasabi hayagan
Mas mabuti pa maging probinsya tayo ng China. Pinapalakpakan, sinusuportahan. Anong klaseng mga tao ito? Nakakahiya. Nakakahiya maging Pilipino sapagkat meron pang hanggang ngayon sumusuporta, nagsasampatiya, simpatiya kay Rodrigo Roa Bugok Duterte. Nagmimistura kayong mga Robin Padilla, nagmimistura kayong Alan Peter Cayetano, mga alipin, mga Bongo, mga alipin ng mga Duterte. Abay, kahiya-hiya kayo. Kahiya-hiya-hiya. Na mga Pilipino, ito mga senador na ganito. Villanueva, Jingo Estrada, Bato de la Rosa, Robin Padilla. Naku, nakakadiri. Muslim pa naman to. Pero hindi na po siya Muslim. Sapagkat siya po, ang tawag ko dyan ay haram na tao. Haram na Pilipino. Ano po ibig sabihin yan? Yan ang pinakamababa at pinakamababoy na uri ng tao dito po sa ating bansa. Yang haram. Ang tawag ko po dyan ay Robin Hood Haram Padilla. Pakalatin po ninyo yan. Sapagkat hindi na po natin matitiis yan pong kababuyan na yan. Baboy. May bawal sa Muslim po yung baboy. Kababuyan na yan ng ating pong Senado. Yan po ang ating pong panindigan. Yan ang ating pong pamamahayag sa araw na ito. Ipakalat po ninyo please. At salamat sa patuloy ng bumibili ng ating pong aklat. A country run like hell. Maraming salamat po. Ang pagbibili po niyan, idadaya lamang ninyo, i-text ninyo ang inyong pangalan at ang inyong pong delivery address at ito po ay inyong matatanggap. Pag natanggap na ninyo at saka lamang kayo mag-GCash na 1,000. Yan po ay gagamitin po natin sa pakikibaka. Yan po ay magiging seed money ng Kongreso ng Taong Bayan natin ibabangga dito po sa mga hayop na mga senador. Ibabangga po natin ang tunay na Kongreso ng Taong Bayan. Tatanggalin natin, magdideklara tayo ng persona non grata sa mga baboy na senador sa pangunguna ni Robin Padilla, Cayetano, Villanueva, Jingo Estrada, Bato de la Rosa, Bongo, at lahat ng bumoboto in favor of Duterte's temporary release dito po sa ating bansa. Yan po ang ating pong pamamahayag. Yan po ang ating pong paninindigan. Hindi po tayo nagbabago. Ako po si Kawaldi Carbonell ang sasabing iniibig ko ang Pilipinas. China, layas!